di sasama sa Amerika itong si Liz Satanas dahil nasa Saudi Arabia daw po ang kanyang destination ngayon at makikipagkita sa ating mga kabayang OFW. Mukhang ito po ay parte po ng kanilang mga photo ops at pangangampanya para kunwari may ginagawang trabaho itong si Lisa Marcos at para daw sa ating bansa. Para sa ating bansa o doon naman magkakalat itong si Lisa Marcos. Anyway, yan po ay inanunsyo din mismo ni Claire Castro. Panoorin muna natin mga kabayan at after nito is pakinggan po natin ang paliwanag, no, ang opinion ni Attorney Trixie Cross patungkol sa napakalaking anomalya na pagkamatay ng isang Mr. Tantoco dahil sa paggamit ng illegal na pulburon na paborito daw po ng taga-palasyo. Sabi nila, paborito daw ng taga-palasyo, yung takot magpa-hair follicle. Tuloy natin ito. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon. At tinatanong mo kami? 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan. Okay, mga kababayan nating OFW, Assalamualaikum sa ating mga sadik dyan sa Saudi Arabia. Ayun na po bahala mag-welcome ha kay Liz Satanas, no? Makamandag po yan, baka operan kayo ng do you want. Kayo na pong bahala mag-welcome dyan sa mga sadik natin dyan sa Saudi Arabia. Dito kay Liz Satanas, huwag po kayo magpabudol ha. Ako po. A one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni Yusek, DICT Yusek Dave Almirol, na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ilo-launch yung one-stop shop, okay. So yan po yung kanyang lakad, Saudi Arabia daw po mga kabayan po natin. So, naisip natin, posibleng umiiwas siya sa Amerika, baka hindi na po siya makabalik sa Pilipinas. At kung sinasabi din po ni Claire Castro na fake yung dokumento na pinalabas ni Sir Bobby Tiglao, bakit nga ba umiiwas itong si Liz Satanas? Parang ayaw niya pumunta sa Amerika. Pero iba yung naisip ko dyan, mga kababayan natin. No, para hindi halata, posible ang sinasabi kasi ng ating mga kababayan, nasa Amerika na daw siya. So now, nakita natin na sa Saudi Arabia. Posible kasi na from Saudi Arabia, pupunta siya ng Amerika para planchahin itong gusot na nangyayari. So, kailangan niya pang ayusin para hindi alata. And then from US, pupunta naman ng Saudi and balik na Pilipinas. Yan ang mga posibilidad na pwede niyang gawin, mga kababayan po natin. Dahil ayon po sa sinasabi ni Bobby Tiglao, posibleng may isang malaking cover-up na nangyayari po dito sa isyo ni Satanas. At ito po para sa ating karagdagang kaalaman, no? Mga kababayan po natin, ito pakinggan natin yung napakagandang opinion, analysis, legal ang ibang opinion ni Attorney Trixie Cross. Lalong-lalo na dito po sa issue ng sinasabing fake documents at ang original na documents. Panoorin natin at matuto tayo mga kababayan. Kita niyo po dito ma'am, ano po bang alam niyo po sa patakaran doon po sa Amerika pagdating po sa pag-iimbestiga? Ini-expose ba nila kung sino yung kanilang iniimbestigahan na pwedeng ang isang ordinaryong citizen na manghingi doon ng kopya at malalaman kung sino yung kanilang iniimbestigahan or yung facts lang kung ano yung sino yung mga namatay, attorney? Considering open pa yung case po, attorney. Okay, binasa ko yung policy manual ng Beverly Hills Police Department at ilan sa mga batas sa California. Ang general rule is kapag investigative, lalo na ongoing, ito ay protected pa, hindi sila nire-require na i-disclose ito. However, may certain information na required. Halimbawa, that yung activities ng police department that they responded to a call, kung ano yung purpose ng response ng call na yun. So basic information, hindi nila kailangan i-disclose, for example, yung iniimbestigahan nilang tao and so on.
So, pwede din pala na hindi na kailangang i-disclose yung mga inimbestigahan. Pero pwedeng ilabas kung ano yung rason ng pagkamatay at ano yung rason ng mga kaso. Okay? In this case, mayroon din po silang policy on media releases. Kung ano ang, at nakalagay doon sa batas, maliwanag, na maaari pang i-restrict even further yung nire-release na information to the media. Opo, so kumbaga, So, ibig sabihin mga kababayan po natin, walang fake news dyan. Hindi pa ma-identify kung sino talaga ang tama o hindi. And yun nga, sinasabi na posibleng nagkaroon talaga ng cover-up dyan para i-deny yung unang dokumentong lumabas na nandun po si Lisa Tanas. Diba? doon sa inilabas po na exclusive na balita ng isang network, yung sa Net25, wala po kayong nakikitang mali doon at kumbaga, factual lang, yung time, kung ano yung what, when, where, how, yun lang yung pwede ipakita. Pero yung possible involved, no? Kung sino yung mga iniimbestigahan, kasi iniimbestigahan pa sila, hindi pa ma-conclude na hindi talaga kasama doon sa iniimbestigahan ang mga involved na lumulutang ngayon na pangalan na sinasabing nasangkot na nga doon, attorney. Okay, ganito. Ina-assume ko muna na walang fake news, walang ganyan. No? I-assume Galing talaga ni Attorney Trix mabuhay. muna natin ang good faith. Kasi sa batas, when a person says something, when the document is presented, the first assumption is regular yon, tama yon, nagsasabi ng totoo. So proceeding from that, mayroong isang version na kinuha yung isang network at to be fair, talaga nag-request sila. And then there was an earlier one that was also requested. So mayroon mga consistencies, no? Consistencies in format and so on. Dito, pero magkaiba yung content nila, in particular dun sa isang paragraph na nagtutukoy ng suspected cause of death at kung sino yung mga tao na subjected to questioning. Ngayon, kung i-assume natin na parehong dokumento ay issued in good faith, received and presented in good faith at pareho po silang totoo, consistent pa rin dahil it is possible na ang nire-release na information to the media is far more restricted than those that could have been given to, let's say, a member of the entourage, a member, law office na may nire-represent, doon sa, it could be that they were being released to other investigators, to the prosecutors, and so on. So in this case, ina-assume natin, there's no, by the way, neither document na pinipresenta o kinumpara dito ay maaaring tawagin na police report. Although, siguro for convenience, hindi naman din po mali sa layman. Ang binigay dito online is information. Ang sinasabi doon sa kasulatan ay in-explain nila na hindi sila obligated na imaglabas ng comprehensive or ng police report. But this is the information na maaari nilang ilabas. So ito ay mga bahagi ng report, if any, or dun sa nakuha na nila from the investigator na they are allowed under existing California law at under their policy na maaaring ibigay sa kung sino man ang humingi. Posibleng may difference between the one that was secured by media and the one that was earlier secured. Di natin alam kung sinong kumuha nun because may possibility na mas restricted yung information na binigay doon sa media. Okay? Now, these are all presumptions. Hindi ko sinasabing factual na ito. We're just basing these conclusions doon sa evaluation natin ng existing law and policy in that area. Opo, sa tingin niyo po, sapat na yung naging paliwanag through Yusek Claire Castro dito po sa side ng First Lady. Kung meron ba o walang kaugnayan or papel si Lam dito nga po sa nangyari po, attorney? Kung titignan ninyo ang transcription nung kanyang explanation, wala naman po siyang sinasabing walang kinalaman ang unang ginang. Wala siyang sinasabi na wala doon ang unang ginang. Ang sinasabi lang niya ay yung alleged report ay peke. Walang ganon. So, mostly nakakonsentrate yung kanyang pahayag o yung kanyang sagot sa katanungan doon sa document na di umano'y ipinost ni former Ambassador Bobby Tiglao. Actually, doon kasi mga kababayan po natin sa rason kung bakit namatay si Tantoco, so wala silang wala silang dininay doon. Yung overdose, hindi rin nila dininay doon. So, ibig sabihin, talagang yun talaga ay yun ang nangyari. Kasi yun din lumabas sa medical legal
ang dinideny lang po nila is na hindi po parte ng entourage itong si Mr. Tanto. O syempre, kapag sinabi kasi nilang parte, automatic sabit po kung sino yung principal, kung sino po yung pinaka-nag-host ng event. Syempre, walang iba kundi si Lisa Marcos. Pero yung mga nag-circulate na video, yung picture, yung kumakain sila, yung magkakasama. Kaya mahihirapan sila actually sabihin na hindi siya kasama sa entourage kasi may mga ebidensya na nagpapakita. Dito siguro sa mga investigation na sinasabi ni Claire Castro na fake, itong unang pinakita ni Sir Bobby Tiglao, pwede na mangyari na hindi talaga isasama. Pero, kaya nga na sinasabi ni Atty. Trixie Cross, may mga part kasi ng investigation, part ng report police, na hindi po pwede ipakita, i-divulge sa media at sa mga nagre-request nitong documents ng report. Mga babayan. Opo, at isa pa sa lalo pang nagpaugong dito sa legitimacy ng issue na ito, no? Yung papel ni Lam dahil nga hindi kasama siya sa biyahe ng Pangulo doon sa Amerika. Kaya i-connecta ito Nagtatago ba o takot? ng mga observer na baka nga merong Baka nga. bakit hindi siya pupunta halos lahat ng biyahe, especially dyan sa Amerika. Alam naman natin very New Yorker siya. Pero ito ba, ano bang basa po ninyo dito, attorney? Siyempre magkukomento ang mga tao. Tama yung obserbasyon ninyo that karamihan sa mga foreign trip ng ating Pangulo ay kasama siya. Hindi lang sa US but all over the world ay Kahit saan yan, sumasama eh. Alam mo naman yan, eh, mahili mag-travel. Yan ang kanilang bisyo eh. sumasama talaga siya. So unusual na hindi. Tapos of course unusual din kasi US ito. Tila may meeting between the President and the President of the United States. Tama. Alam din po natin that may umiikot na balita, we cannot confirm this, but may umiikot na balita that she really wanted to set a meeting with between the two presidents. Kumbaga, she was very vocal na gusto niya itong mangyari. So for her not to be there, natural may magkukomento dyan. Ma'am, good evening sa MJ po ito. Ano ang dating sa inyo, ma'am, ng manner ng pagsagot po ng Palace Press Briefer? Marami nagsasabi kasi na napaka-polarizing ng uri ng pagsagot. Yung tawa. In the business of communications. Ano masasabi po niyo dito? Well, ito naman talaga ang style ni Undersecretary Claire Castro ever since, no? Hindi naman siya nagbabago. Medyo, if anything, nagiging mas partisan yung kanyang pagsasalita. Of course, kapuna-puna kasi ikaw ay nagsasalita para sa palasyo, ang palasyo ay dapat para sa tao. So, yung mga polarizing na speech, may lugar naman siya sa politika. Pero hindi parating ginagamit kapag ikaw ay nagbibigay ng impormasyon para sa kapakanan ng taong bayan. That being said, mapupuna din natin na hindi, yung press briefing na yon ay hindi nakatalaga para dun sa explanation na binigay niya. Nako. May nagtanong sa media. So, parang planted ang nangyayari kasi minsan dyan eh. Alam niyo minsan, sa totoo lang mga kababayan po natin, napapansin ko na talagang gusto rin nilang pinag-uusapan si Vice President Sara. So, planted. So, ganoon din itong tanong kay Claire Castro. Parang, o ikaw yung magtatanong kay Claire Castro para mapag-usapan at kunwari masagot po itong tanong kay Lisa Marcos. And ang napansin natin ngayon ay si Miss Eden Santos ay hindi na rin nila pinapayagan na magtatanong. So maganda sana pag si Miss Eden Santos magtatanong, kahit ito po ay magiging scripted siguro dahil lahat naman na tanong ay masasabi din natin scripted kasi hindi naman sila makapagtanong na hindi nila isa-submit muna no, sa PCO. So bago mag-start ang question and answer, dapat i-submit mo muna yung i-question mo tsaka lang tatawagin. So kung sino yung tatawagin ng host, so yun ang magtatanong kasi nandun na lahat ng mga tanong nyo. And alam na lahat ni Claire Castro yung bawat katanungan na itatanong sa kanya. Di ba? Dito, rumarag sa yung issue sa social media. So parang, by the way, tatanungin ng reporter. I mean, alam naman natin na may mga ganyang klaseng strategiya kapag nagmamanage ka ng isang press briefing. Minsan-minsan, at alam naman natin, this happens in administration, may mga tanim-tanong dyan. Sanay na sanay nga po sila sa tanim eh. Tanim-tanong. Siyempre, may tanim kalansay, may tanim buto, may tanim wetness, no?
may tanim drug-free barangay, pero ang totoo hindi naman. So sanay na sanay po sila dyan. And totoo yan, yung itong briefing na ito ni Claire Castro is almost naman talaga dyan is alam nila no na kayang sagutin ni Claire Castro kaya nila tinatanong. Ang maganda lang pag si Miss Eden Santos kasi ang una niyang tanong ano yon kasama yon sa sinabit niya, pero yung mga follow-up question niya minsan hindi alam ni Claire Castro. Kaya natutulala si Claire Castro at hirap na hirap po siya sagutin at minsan nagpapakita na lang ng galit. Okay, babalik din tayo dito kay Lisa Marcos. Malaki rin po yung posibilidad na posibleng natatakot siya na pumunta sa Amerika. Of course, very New Yorker siya, Amerika yan, hindi siya dapat magpaiwan, no? And bakit Saudi Arabia? Alam niyang close country ang Saudi Arabia, bakit doon siya pupunta? So, dalawa nga yung sinasabi ko, either natatakot siya pumunta ng Amerika or from Saudi Arabia, pupunta siya ng Amerika para hindi natin mahalata, no? Na nag-join na naman siya, nag-travel na naman siya. And of course, bago pa dumating yung kanyang asawa, kasi hindi pa nakalis si Marcos Jr., pwedeng planchahin nyo muna yung issue na nangyayari sa kanya. Alam niyo mga kababayan po natin, kahit yung mga pulis sa ibang bansa, is pwede naman kasi yan masuhulan, pwede naman kasi mabayaran yan para ma-manipulate ang resulta ng investigation, lalong-lalo na yung involved po dito ay asawa po ng presidente ng isang bansa. So hindi naman siguro basta-basta na pabayaan na lang nila yan na hindi maaasikaso ng palasyo, no? Kasi madadrag na naman dyan yung pangalan ni Marcos Jr. Lalo na yung pinag-uusapan ay droga. Alam natin na matagal na siyang inahamon ng mga Pilipino na kung talagang hindi siya adik ay dapat mag-hair follicle siya. So ngayon may involve yung asawa niya. Kaya I think itong sinasabi nila na fake news na kasama si Lisa, fake news na nandun si Lisa, alam ko ito yung kanilang magiging format at baburahin nila yung pagiging involved ni Lisa Marcos dito po sa nangyari kay Mr. Tantoco. Pero ang tanong, hanggang kailan at kung anong porsyento na sila po ay magtatagumpay dito sa kanilang masamang plano at cover up na gagawin kay Lisa Marcos. So, yan na po muna yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow sa ating social media platform and pakiparo na rin, pakisubscribe na rin kay Attorney Trixie Cross Luminos by Attorney Trixie Cross. Okay? Maraming salamat mga kababayan.